Jose TV Production. Your only island TV channel. Kasama po natin ngayon na kinakabahan ang aming Ma'am Rose dito po sa LGU ng Isabela Basilan. Siya po ang head ng ating Human Resource Management Office, no? Si Ma'am Rose. Yes. So ilang taon kayo nag-casual bago kayo na-appoint? Almost 4 years ako. More than 3 years as More casual. than 3 years. Yes. Oo. Tapos, I think 5 years din ako naging utility worker. Ano, Ma'am Rose, nung time nyo, parang to work sa government is already parang compared sa ibang employment, mas maganda talaga. Kasi naalala ko dati, sinasabi din sa akin ng mga kamag-anak, dapat sa gobyerno magtrabaho. Parang, alam mo yun yung pinaka measure of success kung nakapasok ka sa gobyerno. Kasi unang-una, may security of tenure. Security of tenure, yes. Yun pala, ilang mayors na ang nakasama ninyo? Si Dr. Valencia, si Mayor Pioquinto, then si Mayor Camlian, Mayor Biel, si Mayor Tan, Mayor Cherry, Mayor Ochoy, and pangwalo. Yeah. Babalik po yan ng Vida sa Bella. Buenos dias, Isabela City. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabungahong adlaw, Basilan. Who's the one who can rise above? Take a chance, do it all for love and no regrets. Up ahead there's an open door and I gotta find what I'm looking for, and I'm on my way. Well, time moves on and the days go by, but the sun don't set on the stars tonight, and I spread my wings. My head's in the clouds with my feet on the ground, my aim held high and I'm moving on. My time is now to make all my dreams come true, to let all the light shine through, so I can be everything I know that I could be, to find all the strength inside. Baby, just watch me fly. Now I have all I need to find the best in me. Well, isn't it time I open my mind and just believe? And it could all come down to this very moment. Yeah. When I leave the ground, you can watch me spread my wings and fly away, to make all my dreams come true, to let all the light shine through, so I can be everything I know that I could be, to find all the strength inside. Baby, just watch me fly. Now I have all I need to find the best in me. Oh, isn't it time I open my mind and just believe? Just believe. Well, isn't it time I open my mind and just believe?
Ang pagiging isang lingkod bayan ay isang bagay na may kaakibat na responsibilidad na pangalagaan ang tiwala na ipinagkaloob ng mamamayan. Sa ating episode ngayon ay ating tunghayan ang isang pambihirang kwento. Kwento ng pag-asa, kwento na dumaan man ang ilang dekada ay patuloy na tapat sa kanyang tinanggap na tungkulin. Tara at samahan niyo po ako dito lang sa Vida Sabela. Yan ho, pinag-uusapan natin. Para kaming maalaala mo kaya dito, no? But thank you, Ma'am Rose, for sharing your story. Yes, thank you Kasi for sharing my story. Thank you talaga for this opportunity. Oo. Yung kinukwento ni Ma'am Rose kanina yung pinagdadaanan niya bilang estudyante. Ano lang, siguro paalala sa mga kabataan din natin ngayon, Yes. Ma'am Rose, kasi yung iba, konting problema, Yes. gi-give up, Yes. ayaw nang mag-aral Yes. kasi walang baon, yung iba kasi walang motor. May mga ganun akong naririnig, minsan kamag-anak ko pa, parang, di ba, tapos hindi naman nag-aaral ng maayos. Sabi nga nila, habang may Oo. buhay, may pag-asa. At saka Dapat huwag mawala ng pag-asa. oo, at saka talagang magsumikap. Yeah, hindi magsumikap, hindi yes. tayo, wala tayo sa mundong to para lang maging maginhawa. Yes. Meron talaga tayong dapat mga pagdaanan na Ika pagsisikap. nga, there's no glory without sacrifice. Correct. Oo. So, yun. So, eto naman, Ma'am Rose, no, bilang HR natin, syempre sabi Yes. ko nga, pinoproblema, hinaharap nyo, hindi lang yung trabaho, kundi yung minsan personal na mga problema ng mga empleyado natin. Anong pinaka-interesting? Siguro nakakatawa or unforgettable na nailapit sa yung problema. Huwag na nating pangalanan. Pero yung talaga ang ano nila is palaging absent. Oo. Yes, that is number one. Mm-mm. Tapos, yung iba, parang ano lang talaga, parang walang dedication, na walang Sa commitment trabaho. sa trabaho. Oo. Nandito Gusto lang lang nila, para yes. magsweldo. Yes. Mm-mm. Yung isa. Unfortunately, no? Oo. Samantalang tayo, ngayon ho, it's already 7:20 ng gabi. Nagtatrabaho pa kami. Di ba, minsan mapapaisip ka talaga, Yes. no? Yung iba. Sa DILG ako that time, wala kaming overtime. Kahit gabi nandito si Ma'am Budjo, pag mas lalo na time kasi ni Mayor Biel yun. Mm-mm. Parang palaging may mga programa, may mga Mm-mm. seminar, may Oo, ano. oo. Na kahit kung minsan 8 na, nandyan pa kami sa formation. Correct. Kung nag-ready for sa mga trainings. Oo. Tapos yung Sa iba, mga parang- no? Parang ang Yes. saya ng buhay. Gusto lang Sige lang, gabaan din naman yan. Buyag. Hindi, Ay. Ma'am Rose, kasi nga, yun yung intro ko kanina. Iba ko kasi Mm-mm. pag sa gobyerno, ang sinusweldo sa atin, pera ng taong bayan. Yes. So, may ibang ano yan, may ibang mabigat na responsibilidad yan na kung hindi man tao ang sisingil sa'yo, mas nakakatakot pag yung kung minsan magsabi, ay, yung iba nga dyan, ganito. Sabi ko,
Huwag mong i-compare yung self mo sa Correct. kanila. Oo. Bayaan mo sila kung ganun sila. Gawin mo kung anong yung sa'yo. Sabi Kasi ko sa pag kanya. singilan na, di ba? Nako, nakakatakot ho pag tayo ay siningil ng pinakamataas. Tapos yun, kung mayroon hindi nabigyan ng ganito, galit na, ganito. Sabi ko ako nga, for how many years? Di ba yung asawa ko is dito rin nagtatrabaho. For 29 years, hindi siya binigyan ng seminar. Kung tutusin niyo, walang ibang kolektor magko-collect sa market, ayaw. Pero yung asawa ko lang. Kahit itanong yung treasurer, siya lang talaga. Kasi yung ibang mga kolektor, hindi binabayaran ng mga doon. Kaya pumasok siya sa fraternity kasi maraming KRK. KRK. Oh, yes. Ayan, shout out. No? For 29 years, my husband, walang promotion, walang training. Time ni Mayor Ochoy, na-promote siya. Tapos ilang taon lang namatay na siya, di ba? Umiyak talaga siya kay Mayor Ochoy. Nagpapasalamat. Tapos nakapunta siya ng seminar sa Maynila. Sumama siya sa seminar. Pero na-stroke na siya that time. Nabiro niya, pero kahit sabi ko nga, ako nga, tingnan nyo, matagal na ako sa HR. Pero hindi ko ginamit yung, ko para ilagay yung asawa ko. Yun nga po, Ma'am Rose, no? Ano yung pinag-uusapan natin, yung dedication ng isang public servant, ng isang empleyado? Yes. Tapos ngayon din, sineselebrate natin yung Civil Service Commission anniversary, pang 123 na. Yes. Ako lagi ko itong sinasabi, no? Working in government is not a right. It's not even a privilege, no? Kasi merong iba parang pasintabi po sa iba, no, na feeling nila pag yung kamag-anak nila ang mayor, dapat andyan na sila, ma-appoint sila, or feeling nila pag sinuportahan nila yung mayor, no, dapat sila yung i-accommodate sa employment. Parang yun ang notion nila. Na pilit nating binabago ngayon. So, ano yung masasabi ninyong kailangan bilang isang government employee? Kaya nga, may civil service exam, di ba? Yes. Kasi hindi ka basta-basta pwedeng pumasok, no? At maging permanent and all. So, tingin po ninyo, ano yung kakaiba bilang isang government employee? Anong dapat na meron ka para maging isang government merong employee? eligibility, nakapagtapos ka ng pag-aaral, may experience, and dapat may commitment at parang dedication. Correct. Sa trabaho mo. Hindi enough na nagtatrabaho ka lang para sa sweldo. Yes. Oo. Kasi pag may ka sa trabaho mo, kahit mabigat, kahit gabi ka na, parang wala, parang okay lang sa'yo. Kasi you love the work. Hindi ba? Yun, kinukunan ng pagkain natin. No, dapat magtrabaho tayo in return. Kasi yung pera na binabayaran, pera ng taong bayan. Kaya nakakahiya. Di ba? Yes. At yung sinasabi nila na pwede ito, no. Yung sabi nila, yung family pwede, no. Kasi violation sa civil service laws and rules. Nepotism yun. Kaya hindi pwede sinasabi, kayo pamilya ito, pwede lang yan, ganun. Ay, ako, Ma'am Rose, pwede ko talagang ipagmalaki yan. Di ba? So, hindi ko nakuha. Meron na tayong ilan, since umupo po ako, meron na tayong ilang, na-appoint, no? At talagang dumaan po talaga yan sa proseso. Ang dami nga dito naka-waiting. Yes. Kasi talagang tinitingnan ho natin na kung papasok sila sa LGU, siguradong una, kailangan sila. Yes. Pangalawa, meron silang skills para doon sa trabaho na in-applyan nila. Competency ngayon. So before parang wala pa yan. Pero ngayon, siguro by next year, mas lalo na maging mahigpit ang pagpapasok sa gobyerno. Correct. Kasi mayroon na mag-exam. Na kami ng exam. Maybe after the Civil Service Month, we'll be working on for the Prime HRM. Kasi sa SGLD,
kailangan na yung Prime HRM level 2. Parang bronze yun. Kasi Ma'am Rose, no, kaya sabi ko, kahit po may mga kamag-anak akong nag-a-apply, talagang pag hindi qualified, hindi po talaga, parang kung pwede, pahiramin ko na lang kayo ng pangpuhunan ninyo. Wag kasi, yun hong napakahalaga nung personnel ng human resource ng isang opisina, lalong-lalo na ng isang government. Yes. Kasi sayang po yung pondo natin pag yung mga workers natin, hindi nila ma-deliver yung trabaho na dapat gawin nila. Yes. Kaya medyo nag-i-stricto po tayo ngayon hindi medyo talagang stricto tayo sa pag-hire po natin. So yun namang may mga nagko-comment, Ma'am Rose, na kayo-kayo lang naman yan. Well, ganito po yun. Meron ho tayong mga empleyado na 10 years, 20 years na nandito. Kung qualified naman sila at competent naman, syempre, ipaprioritize natin yung promotion nila. Yes. So, tapos yung bakante, yung position na mababakante nila, yun naman ho ang pwede nating ibigay sa mga bago. Yes. Pero, kahit naman halimbawa, hindi ka insider, pero talaga namang yung competencies mo and all, kahit naman sinong insider yan, ikaw pa rin ang pipiliin namin. Kasi ako personally, naghahanap ako ng magagaling. Yes. Na alam niyo yun, di ba ang ganda pag ang gagaling ng mga taga City Hall. Nag-attend kami ng regional convention last 22 doon sa Ipil. So, parang yun din ang ni Director Alvin Araneta. Kasi may nagtanong ata yung isang empleyado din doon. So, ganun. Kasi hindi siya na-hire, na matagal na siya doon. So, sabi ni Director, kami rin sa office, ganun din ngayon. Kasi mas confident yung outsider nag-apply. Correct. Kaya, siya ang na-hire nila. Correct. Oo. In-explain ni Director na ganito. Ganon. Yes. Kumbaga, kung outsider and insider. Kasi meron na tayong equal opportunity. Correct. Yes, EOP, yun. So, Meron ganun po ang proseso po natin dito. Anyway, so, balik tayo sa Civil Service Anniversary Commission, Civil Service Commission Anniversary. Tama ba? Civil Anniversary. Service, yes. Philippine So, Civil Service. Ngayon ho, meron tayong, we started September 4 yung September, kick-off. September And after 4. yun, we had the interagency Quiz Bee, Battle of the Brain. Ang isang gusto kong i-announce ay yung ating open house. Yes, open house. Ini-invite po namin lahat na bumisita sa City Hall. Yes. September 18, 19 to 20. and 20. Yes. September 18 po ay senior citizens. Yung mga fish vendors. Farmers. Yes. So, pwede ko kayong pumunta dito. Bibigyan po namin kayo ng passport. At bibisitahin nyo po ang mga opisina. Pag kada bisita ninyo sa bawat opisina, may tanong or may challenge na ipapagawa sa inyo. Pag nagawa ninyo o nasagot ninyo, tatatakan kayo ng office na yon. So, depende sa dami ng tatak ninyo sa passport, meron ho kayong mga mapapanalunan. Ayan. At saka yung office din, meron din mapapanalunan. Oo. We're doing this to, open house to welcome everybody, in different sectors sa City Hall para mas maging familiar po kayo sa mga ginagawa namin. September 19 is for sa youth. Oo. Hanggang 35 years old, no? Sa September 20 ay para sa September 20 business sector. Business sector, vendors, no? Kung may tindahan kayo or kung nagtatrabaho kayo sa mga business establishments natin, ano ba yan? Tindera. Pwede yung owner. Pwede yung owner? Pwede yung owner. Oo. Ano pa ba? Security guard, siguro. Pwede. Basta nagtatrabaho sa mga business establishments. Ayan. Pwede ho kayong pumunta dito.
So, yun ang ating, marami pa tayong ibang So, activities 25, and may events. bisita eskwela po tayo. Oo, 25. 26. Di ba, 26 na? bisita Yes, eskwela. Meron din ho tayo yung mga government employees na parents. Bale, dadalhin sila ng mga anak nila sa schools, ipapakilala sa school, at magkukwento tungkol sa trabaho niya. Yes. Ayan. And of course, Para Ma'am maiba Rose, naman. sa City Hall, we are applying ba or ano ba? Working to be, anong sinasabi nyo? Yung HR. Prime HRM, level 2. Level 2. Level 2. So, siguro next topic yan, pwede natin pag-usapan. Yes. Ayan. So, lastly, thank you talaga, Ma'am Rose, sa kwento Thank you ninyo. to Mayor. Hihingi po ako ng mensahe sa inyo para doon sa mga gustong magtrabaho sa gobyerno. Yes. So, yung gustong magtrabaho sa gobyerno, na dapat may heart kayo na gagawin kung ano mang ibibigay sa inyong trabaho, na dapat may skills kayo, you are eligible, and you are qualified based on sa qualification ng position na gusto nyong i-apply. Kasi hindi po pwede na basta-basta lang po pumasok sa gobyerno, kasi meron po tayong mga rules and qualification na dapat sundin. Hindi po yung basta pwede lang tayo pumasok. So yun, and you have to be a law-abiding citizen at kung ano yung mga patakaran ng gobyerno, you have to. Dapat a dedicated public servant po. Dapat talaga. Yun ang kailangan. Thank you, Ma'am Rose. Gusto ko yung sinabi nyo na law-abiding. Kasi ang hirap nun, nagtatrabaho ka sa gobyerno, tapos ikaw ang unang. Kasi magiging model ka eh. Whether you like it or not. Yes. Diba? Thank you so much. Sana Mayor. nag-enjoy kayo, Ma'am Rose. Pero sorry sa alam nyo na kanina ba sabi ni bakit ang lamig ng kamay mo? Parang puti naman. Ang nervous ko talaga, Mayor. Pero enjoy, di ba? This is my first time. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for the opportunity. And so sa CIO, thank you so much. Thank you, Ma'am you, Rose. Mayor. And thank you for the service to the people of Isabela City. Thank you, Tamin. Thank you to Mayor. Maraming salamat. Ayan. Ang maging isang mabuting halimbawa di lamang sa pagiging isang kawani ng gobyerno, kundi bilang isang tao. Ang isa sa mga katangian na kahanga-hanga na kahit kailan ay di kayang tumbasan ng kahit anong bagay at halaga. Ang paglinang sa sariling kakayahan at katangian ay di nagagawa ng madalian. Kakailanganin ang pagiging tapat at pagiging pursigido ng isang tao. Bitbit ang mga pangarap sa pagpasok sa panunungkulan sa gobyerno ay tiyak na malayo ang mararating. Binabati ko po ang ating mga kawani ng gobyerno na patuloy na sinasabuhay ang pagiging makadiyos at makatao sa kanilang pagbibigay serbisyo. Sana ay di kayo panghinaan ng loob at patuloy po lamang sa inyong mga nasimulan tungo sa isang masaya at maunlad na Isabela City. Samahan niyo po muli kami sa iba pang susunod na episode dito lamang po sa Bida sa Bella.